Hello! Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Ang paksa natin ngayon ay dishwasher at garbage disposal unit on the same circuit. Pwede ba ito? Pwede ba natin itong gawin? Meron kasi nagtanong sa akin dahil nauuso na rin sa ating bansa ang dalawang makabagong equipment na ito, lalo sa mga condominium at saka sa mga townhouse. Sa mauunlad na bansa ay pangkaraniwan ang ginagamit ito dahil hindi uso sa ibang bansa ang mayroong kasambahay na pagkatapos kumain, maglilinis at mag-uurong ng pinagkainan. Ang saksakan ng kuryente ng dalawang equipment na ito ay nasa likod ng equipments. Ang dishwasher nakalagay yan sa floor level. At ang garbage disposal unit naman, nasa ilalim ng lababo, ng sink. So, kung sakali na ang dalawang ito ay naging magkatabi, pwede bang sa isang saksakan na lang natin i-plug ang dalawang unit na ito nang gagaling sa isang circuit? So, yan ang aalamin natin. Pero, panoorin muna natin ito. Ito, papakita ko sa inyo ang kitchen. Ito ang karaniwan dito sa mauunlad na bansa. Ayan ang dishwasher at saka ang garbage disposal unit magkatabi. So, minsan logical na sa isang multi-outlet receptacle na lang natin ikabit yan. Gaya yan, itong dishwasher. Makita nyo, katabing-katabi lang siya ng garbage disposal unit. So, ito, natatakpan lang ng mga plastic kasi ginawang storage na to Pero, nandyan yung nito, yung receptacle outlet. Pwedeng hiwalay, pwede rin naman magkasama sila sa isa. Ganyan sa mauunlad na bansa. Nauuso na rin sa atin ang dishwasher at saka ang garbage disposal unit sa mga bagong unit ng bahay, lalo sa mga condominium. So, pwede bang pagsamahin ang dalawang motorized load na yan sa isang multi-outlet branch circuit? Yan. Sasagutin natin. Maraming paraan para sagutin natin ang tanong na yan. Pero, kung gusto nyong paghiwalayin, depende sa preference ng electrician na nagkakabit o sa gusto ng may-ari. Kung gusto nyo ipaghiwalayin yung dalawa, pwede naman. Lalo kung merong manufacturer's instruction at saka nakalagay sa instruction ng dishwasher, kailangan ito ng dedicated circuit, di yun, dapat sundin natin yung manufacturer's instruction. Dahil ganito, ayon sa section 4.22.1.6, all appliances operating at 50 volts or more shall be listed. Ano ba yung listed? Pumunta tayo sa subsection 1.10.1.3b. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling. Yan. So, maliwanag. Kung merong manufacturer's instruction, ayon sa PEC, sa batas. Sundin natin. So, ano ba ibig sabihin ng listed o listing? Kasama ito sa listahan ng isang reputable na testing organization na sinasabi na itong gamit na ito ay na-meet niya ang standard at saka na testing na ito at suitable ito dun sa purpose na ayon dun sa instruction. Ganyan yan. Pero kung ang tanong ay pwede bang ikabit natin ang garbage disposal unit at saka ang dishwasher sa isang sirketo, sa isang lugar na multi-outlet branch circuit? Pwede. Ang basihan natin ay makikita rin natin sa PEC at bibigay natin ng resibo.
punta tayo sa 2.10.1.6 sa section na to. Ito ang resibo natin na section sa permissible load sa multiple outlet branch circuit. Screenshot nyo lang ito. Tapos i-post nyo para basahin. Tapos, papaliwanag ko at itutuloy ko ang paliwanag sa whiteboard. Permissible loads, multiple outlet branch circuit. In no case shall the load exceed the branch circuit ampere rating. Yan ang ating resibo. Yan ang basihan na pwede tayong magkabit ng garbage disposal unit at ng dishwasher sa isang multi-outlet assembly sa isang branch circuit. So, papaliwanag natin yan. Ito, halimbawa, meron tayong circuit breaker na ang rating 20 amperes. Tapos kakabitan natin ng dishwasher na ang rating 10 amperes at garbage disposal unit na ang rating natin 5 amperes. So, ganito, kinabitan natin ng garbage disposal unit at saka ng dishwasher sa isang multi-outlet assembly na nagmumula sa isang branch circuit. Ngayon, ang mga dishwasher kasi ngayon, moderno na Merong sariling timer at pwede mong paandarin overnight. Kung ganun, paandarin mo, di ang tagal, sobra sa 3 hours. Paalala natin sa inyo yung konsepto ng continuous load. Ito. Kung ang ating load ay continuous, multiply natin yan ng 125% ng rating ng ating overcurrent device. Ang continuous load, yung maximum current that continue for 3 hours or more na gamit. So, ang dishwasher natin, lumalabas, ito ay continuous load. Kaya kung bago tayo mag-compute o i-add natin itong dalawang ito, compute muna natin yung dishwasher as a continuous load. 10 times 125%, 12.5 amperes. At itong non-continuous load, 5 amperes. Ang total connected load natin na nakakabit dito 17.5 amperes. Ang ating circuit breaker, 20. Pwede ba ito? Nasabay natin yung dishwasher at saka yung ating garbage disposal units. Pwede. Ito nga pala. Yung rating ng ating circuit breaker, ang rating din ng ating branch circuit. Makikita nyo yan dito sa section 2.10.2.1. Tapos na sana ako, pero dun sa merong maraming kaalaman sa rule sa multi-outlet branch circuit, maring magtaka kayo bakit hindi ko kinonsider yung 80% at rule at saka yung 50% rule kung mag-a-apply ba ito dito. So, tingnan natin ang warning ko lang sa inyo sa issue na ito na magkakabit tayo ng dalawang motorized load sa isang branch circuit, yung dishwasher at saka yung ating garbage disposal unit. The more you know, the worse you will get this right. Kasi, alam niyo, isa itong issue na ito ng multi-outlet branch circuit, pinakamagulo, tsaka pinakamasalimuot na rule sa kuryente. So, eto, papakita ko sa inyo kung bakit hindi natin maya-apply itong mga rule na ito sa kaso nitong ating issue na tinatalakay. So, ituloy natin basahin yung section 2.10.2.6. Ito ang kasunod nun. A branch circuit that supplies 2 or more outlet receptacles shall supply only loads according to A to D. Ang concern natin dito, yung 15 amperes lang tsaka yung 20 amperes na circuit breaker. Kasi doon natin ikakabit yung ating branch
circuit sa garbage disposal unit at saka sa dishwasher. A lang ang ating concern. Yung 30 amperes hanggang 50 amperes, wag na natin pakialaman muna yon. So sabi sa A, kung magkakabit tayo ng 15 ampere o 20 ampere na circuit breaker, pwede tayong magkabit dyan ng ilaw o ng equipment o kaya sabay, kombinasyon. Kung magko-comply yan sa dalawang kondisyon, yung 1 and 2. Unahin natin yung condition 1. The rating of any one cord and plug connected equipment not fastened in place. Take note ha, cord and plug, tsaka yung movable, yung hindi nakapix, hindi nakatornilyo sa lugar, shall not exceed 80% of the branch circuit ampere rating. Hanggang 80% lang daw. Iba ito kaysa dun sa continuous load ha. Ito, 80% ng branch circuit para sa cord and plug equipment. Iba yung continuous load. Papakita natin ang pagkakaiba. Ito. Samplein natin ng computation. Circuit breaker natin ay 20 amperes. So, dyan sa rule na yan, number 1, kunin natin yung 80% ng cord and plug equipment. So, may kinabit tayong isa. Ang maximum na pwede yung ating load, kung 20 amperes ang ating circuit breaker, times 0.16 amperes lang. Pagka 16 amperes ang ating load na ikakabit sa 20 amperes, pwede ba tayo magdagdag ng 4 amperes na ilaw? Yan ay dahil ang ating 16 ampere na calculated load ay non-continuous load. So ulitin ko 16 ampere non-continuous load. Ayon dito sa rule 1 na cord and plug rule, 80%, pwede ba tayong magkabit ng ilaw na umaabot ng hanggang 4 amperes. Ngayon, assume natin na itong 16 ampere na kinabit natin, pinaandar natin ng kinabit natin, sinuplay natin ng kuryente ng matagal, sobra sa 3 oras, lalabas yan continuous na. So, ito ang mangyayari. Kung yung 16 ampere ay continuous load, ayon dun sa rule na binasa natin kanina, imumultiply ba natin yan by 1.25? 20 amperes na yan. Sagad, sa 20 ampere na circuit breaker rating, hindi na tayo pwedeng makapagkabit ng ilaw. Ngayon, kung ang calculated load natin as a continuous load ay 16 amperes, so sa halip na non-continuous load ay 16 amperes continuous load ang ating calculated, ang actual load natin, i-divide natin o i-multiply natin by 0.8, kaya 12.8 amperes lang ang ating actual load para makabitan natin siya ng 4 amperes na ilaw. So, makita nyo, parang nagsasalungat yung ating continuous load rule at saka etong rule natin sa cord and plug. Kaya lang, siyempre, anong susundin natin? Parehong nasa codebook yan. Sa akin, ang susundin natin yung mas mabigat na rule na pag continuous load, ibaba pa natin yung ating rating ng load na ikakabit by 80%. So, ano sa tingin ninyo? Mag-comment kayo. Gulo, no? Ngayon, doon tayo sa number 2. Ngayon, yung pangalawang kondisyon na pwede tayong kabit ng ilaw tsaka ng mga equipment sa 15 ampere o 20 ampere na circuit breaker ay ito. Yung total rating ng equipment, kung ito ay fastened in place, sabihin yun, hindi nagagalaw. Katulad ng ating dishwasher, di mo na may tutulak yan. At saka nung ating garbage disposal unit, nakatornilyo yan doon sa sink, doon sa ilalim. 50% lang daw ng branch circuit ampere rating ang pwedeng rated load na ikabit natin na fastened in place. Yan, pwede tayong magdagdag ng ilaw at saka ng cord and plug equipment dun sa kondisyon na ito. Yan ang sinasabi dyan. Pwedeng dagdagan natin ng ilaw o kaya dagdagan natin ng nagagalaw na cord and plug equipment o kaya sabay, pareho. Kaya anong implikasyon nito? Ganito.
Sampulin natin. Circuit breaker rating natin, 20 amperes. So, ayon dito sa 50% rule, isa lang na fastened in place equipment. Kung 20 amperes, dahil 50% ang pwede lang niyang rating, multiply natin by 0.5. 10 amperes yung ating fastened in place na equipment. Hanggang dun lang na pwede natin ikabit. Sa gayong paraan, pwede pa tayo magkabit ng lights at saka cord and plug equipment na umaabot ng 10 amperes. So, in effect, isang equipment fastened in place na 50% ng branch circuit ang rating, pwede tayong magdagdag ng ilaw plus cord and plug equipment. O kaya ilaw lang o cord and plug equipment. Paano naman yung kaso natin sa ating garbage disposal unit at saka sa dishwasher? Ang kaso niyan, meron tayong dalawang fastened in place. Hindi natin magagamit itong rule 2 dahil isa lang ang fastened in place na sinasabi rito. Pag dalawa, hindi natin magagamit itong rule na to dahil ito ang implication ng binasa nating rule. Fastened in place, 50%, doon pa lang tayo makakapagdagdag ng light o cord and plug, yung nagagalaw na equipment. Hindi tayo pwede magdagdag ng another fastened in place na equipment. So, anong rule ang gagamitin natin? Yun na nga ang sinasabi ko sa inyo, yung binasa natin na unang sentence. Ito, lumalabas ang ating rule. Para sa dalawang fastened in place na equipment. Ito lang, in no case shall the load exceed the branch circuit ampere rating. Nakuha nyo ba? Ano sa palagay ninyo? Kung mayroon kayong sariling paliwanag, i-share ninyo. Kasi, ganyang kagulo yan. Maring may na-miss ako. Motor load din yan. Paano naman yung concern natin sa inrush current? Baka naman mag-trip yung ating circuit breaker. So, ito. Tingnan natin ang kondisyon. Lakihan pa natin yung rating ng ating dishwasher. Gawin natin 15 amperes. So pagka ganyan, assume natin na times 5 yung ating inrush current. Sa umpisa, instantaneous lang yan, times 5. So ang ating inrush current, for a moment in time, 15 amperes times 5, 75 amperes. Ang rating ng ating circuit breaker 20 amperes, type C. Pagka ganyang type C, ang short circuit trip current niyan 5 times, so 100 amperes, 20 times 5. Panoorin ninyo yung video ko, circuit breaker, anong purpose nito? Yun, maganda yun. Maganda yun, iintindihan ninyo yung sinasabi ko rito na short circuit trip current times 5. So, 100 amperes, tapos ang inrush current natin 75, wala tayong nuisance tripping. Hindi mayat maya magtitrip yung ating circuit breaker kung ganyan lang. Isa pa, paano naman natin mabubuksan ng sabay yung dishwasher at saka yung garbage disposal? Sabay bubuksan. So, hindi magsasabay ang inrush current ng dalawa. Hindi tayo, ewan ko kung may sitwasyon na magsasabay, hindi natin maaabot itong 100 amperes. Tapos yung isang concern natin, hindi ba delikado yan pagsabayin paandarin yung load hanggang sagad sa 20 amperes? Baka ma-damage ang circuit breaker o yung ating conductor. Ito, analyzing din natin. Ang circuit breaker natin ay ang rating 20 amperes at ang temperature rating niyan by design 60 amperes. Ganon din yung conductor. Pag ginamitan natin yan ng 12 AWG na size ng conductor, 20 amperes din ang kanyang ampacity. At ang temperature rating niya, 60 degrees din. Pagka sinagad natin, tapos continuous load ang pinatakbo natin, natural, mag-iinit yung ating circuit breaker at saka yung ating conductor kung sinagad natin sa 20 amperes. Pinaandar natin ang pinatagal. Magtitrip ba yan? O madadamage ba? Ang sagot ko hindi. Dahil design operating capacity yan 20 amperes at design operating temperature yan 60 degrees. Kahit mag-init yan sa ganyan,
Diyan naka-design yung ating conductor insulation at saka yung ating circuit breaker. Gayunpaman, ang PEC, naglagay siya ng mga 80%, 15%. So, meron tayong second line of safety. Bukod doon sa rated capacity niya, safe na rin yun. So, meron pang another safety demand factor na ibinibigay sa atin ng PEC. Kuha nyo ba? So, ano na uli sa palagay nyo? O, ayan. Naibigay ko na sa inyo yung resibo, tsaka naipaliwanag ko. Kung hindi kayo kampante, di gawin ninyo yung gusto ninyo, yung nais ninyo, dahil trabaho nyo yan So, bahala kayo, responsibilidad nyo yan. Ang akin lang, pinaliwanag ko, abot ng aking makakaya, yung nalalaman ko na uubra ayon sa batas, ayon sa Philippine Electrical Codebook. So, kung may nakuha kayong value sa ginawa kong video na ito, mangyaring i-like ninyo at i-share. Mag-subscribe na rin kayo at i-hit ninyo yung notification bell para nang sa gayon, mapanood nyo pa yung iba kong mga video at saka matulungan nyo ko na malawak na audience ang aking maabot. Maraming salamat sa panonood.